Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ating upgrade sa ating KTM Duke. Isa-isahin natin ang mga nailagay na nating mga accessories sa kanya. Siyempre, magdadalawang buwan na yung ating motor at kailangan makita nyo rin yung mga nailagay na nating accessories sa kanya. Natutuwa tayo kasi may mga subscriber tayo na naka KTM Duke 200 na. Madalas na sinasabi nila sa mga video natin na gusto daw nilang mag-vlog tayo patungkol dito sa ating KTM Duke 200 para sa mga user din na gustong matuto sa mga basic tips sa pag-aalaga ng ating KTM Duke. Actually, lahat naman ng sinasabi natin about sa video natin sa ating KTM Duke 200 ay yung mga iba is common na. Kaya siguro may mga maidadagdag lang, mangilan-ilan, pero hindi naman ganun kahirap intindihin ng aking sinasabi patungkol sa ating motor o kahit anong motor yan. Kapag napanood nyo tong video natin, pwede nyo namang tularan kung sakali, di ba? Titingin tayo ng place kung saan tayo maganda magtambay at doon natin ipapakita yung mga napalitan natin dito sa motor na ito. Ngayong araw, Sabado, siguro may upload natin yung video natin baka linggo na or Monday. Tatry natin kung kaya nating ma-edit kaagad para may upload natin. So nandito pala tayo sa may plaza sa Mall of the Valley. Pinakasikat na bilihan dito, ito yung pinakapalengke o ang tawag nila dito, ito yung plaza. Pagka nandito ka, makikita mo lahat yung mga gusali dito na sari-sari ang binebenta nila. May mga damit, may mga pagkain. Ngayong video lang natin na dadaan tayo dito. Ngayon kasi Sabado, kaya medyo maluwag ang kalsada. Nakasamaang palad ngayong araw ay run out pa. Maaga tayong nag-video ngayon kasi sobrang init. Nararamdaman natin yung singaw ng init. Napag-isipan ko na mag-video na lang para at least makakapag-rides pa ako. Napapansin rin kasi natin kapag nag-daily uploads tayo, yung mga ibang viewers natin hindi nila nakikita yung mga updated na video natin. So nagko-comment sila dun sa pinaka previous na video natin. Hindi ko alam kung nagpa-pop up sa kanila or nakasubscribe sila, kasi syempre kapag nakasubscribe naman sila, nakikita kagad nila yung upload natin, di ba? Kaya nagko-comment na lang tayo na i-check nila ang ating channel para makita nila yung mga tinatanong nila. Sa pag-upgrade naman ng motor, mga ka-Phantom, lalong-lalo na yung mga nagdadagdag ng mga accessories, hindi naman masamang maglagay. Yung ilalagay mo accessories sa iyong motor ay naaayon talaga, di ba? Dito kasi yung madalas na pinupuntahan natin kapag nagbi-video tayo at napakatahimik kasi dito. So ito na mga ka-Phantom yung ating KTM Duke at makikita nyo madami siyang pinagbago compare sa dati nating video na nakikita nyo. So indiyan, ang dami nating nailagay na sa kanya. So uunahin natin mga ka-Phantom ang nilagay natin sa kanya simula nung nabili natin. So bali ang unang nailagay natin sa kanya mga ka-Phantom ay itong kanyang clutch cable. So yung clutch cable na yan mga ka-Phantom, yan is authentic. Hindi siya yung talagang original na cable ng ating KTM Duke. So ito nabili natin sa halagang 378 pesos. Pero ang stock kasi nito nagkakalaga siya ng 1,300. Kaya pwede naman nito pang alternative muna habang wala pa tayong ganung budget. Pwede naman na siya. So yung ginawa natin dito, instead na ipapasok sana natin dito sa butas na to, ilagay ko na siya dito. Ayan o. Tapos yun, dire-diretso hanggang dyan, diba? Maganda rin yung ano niya, yung pagkakalagay natin kasi malambot siya compare dati dun sa stock na medyo lumalaban kapag pinipindot natin. And pangalawang upgrade natin sa kanya mga ka-Phantom ay itong shock cover. So napakalaga nito kaya naglagay tayo ng ganito kasi alam nyo dito sa amin ngayon, every other day kasi umuulan. Kaya napag-isipan natin na magpalagay ng ganito kasi napakalaking tulong niyan. Alam nyo ba yung kayang gawin nito? Kaya niyang isurvive yung inyong shock. Yung mga shock oil seal, kaya niyang
depensahan. Katulad ng mga maalikabok o kaya yung mga malilit na buhangin, kasi kapag yan na-stuck kasi dito sa pinaka ano niya, pinaka oil seal niya, kapag ganun, syempre kahit malilit na ano na buhangin, may chance ang papasok yan. So kapag ganun, nagkaroon siya ng leak, dire-diretso na yan. Kasi ito, makikita nyo tabi siya ng gulong dito na part. So same din sa kabila, nagpalagay tayo ng ganyan. Ito, so pwede nyo rin tularan yan. Kahit anong motor pwede nyo tularan. Pina-customize natin ito sa upholstery shop. So may video tayo dyan kung saan tayo nagpagawa. So pakikita din natin dito sa likod, nagpalagay din tayo dito sa ating monoshock. So ganyan siya ka fit, kasi nasukat siya. Tsaka ramdam talaga natin kapag nagbibiyahe tayo kahit na umuulan. Kapag binubuksan ko to, sobrang pa rin siya, malinis, tsaka hindi siya natatamaan ng kahit anong dumi gawa dito sa ating nilagay na cover sa kanya. So yung pinagpa-install natin dyan, pinagpa-customize natin, gumastos tayo ng 200 pesos. Pangatlong na-upgrade natin sa kanya mga ka-Phantom, etong mini driving light plus bracket, and naglagay din tayo ng voltmeter, on and off na switch, and MDL na switch. Etong mini driving light natin, kung mapapansin nyo mga ka-Phantom, ito yung brand na Lumina Pro. Ito yung nilagay natin dati sa ating Sniper 155 version 3. So napakaganda ng naging experience natin sa ilaw na to, kasi napaka friendly, malakas siya. At the same time, pagdating sa performance talaga, kahit nababasa, waterproof itong ilaw na to, compare sa mga ibang mini driving light na kapag nabasa na, hindi mo na magagamit. Minsan kasi kapag yung mga class A na mini driving light, lalong lalo na yung mga mumurahin talaga, gagamitin mo lang ng ilang buwan, tapos kapag mababasa, hindi nagagana. Ipapakita ko sa inyo sa susunod na video natin kung gaano nga ba siya kaliwanag. Next natin, ito sa bracket naman, nagpa-install tayo ng bracket nya, sariling bracket. So customized din to, customized ni RK Kalikot. Siya kasi yung nag-install sa ilaw natin, at siya yung nag-rewiring dito. Sa total naman ng pagpapa-install natin, at ito kasi binili natin sa kanya to, itong mini driving light, and yung mga ibang na-install dito, katulad ng mga wire, yung mga socket, yung mga relay, siya na kasi lahat yung pinagkuhanan natin. So bali ang sa atin dito, ito lang yung voltmeter, yung mini driving light switch, and yung on and off na switch natin sa ating headlight. Kasi nagpalagay na tayo ng ganito. Kadalasan kasi mga ka-Phantom, ang nagiging sira talaga ng KTM Duke 200 ay yung kanyang stator bumibigay. Pagdating sa kanyang ilaw, nakuha naman natin na naka LED na yung kanyang headlight. Same din dito sa baba, kaya no problem tayo sa pagkakasunog ng ating stator. Kaya para ma-prevent lang talaga, naglagay din tayo ng switch. Ayan, pwede nyo ring tularan yan. Kahit anong motor pwede nyong naglagay ng ganito. So yung labor plus mini driving light, nagkakalaga siya ng 3,500. Pati bracket na yun mga ka-Phantom. And dito sa ating voltmeter, yung presyo nito ay 135 pesos. Dito naman sa ating mini driving light switch, 135 pesos. So ito naman mga ka-Phantom, pagdating sa kanyang bracket, same lang sila ng Duke 390 na version 1. So nakuha natin to sa Shopee. Ito yung pangalan ng store na pinagkuhanan natin, j.com. So maganda yung pagkakagawa dito sa bracket. Yun nga lang, medyo nag-modify lang tayo ng konti dito sa part na to, kasi yung nilagay nilang tornilyo hindi siya ganoon kahaba, kaya bumili ako ng tornilyo na mas mahaba para mas matibay. Same din dito, nagdagdag din tayo ng washer para medyo umangat siya ng konti, kasi kapag yung pinaka tornilyo lang yung nilagay natin, masisira kasi yung plastic natin dito. Eto, medyo umangat siya ng konti, nagpalabas siya. And yung ano natin, ito yung duhan top box natin, na-review na natin ito. Ito yung 45 liters na duhan. Ito is hard plastic, hindi siya alloy, para mas magaan and mas komportable tayong gamitin, kasi madami kasi tayong nilalagay na gamit. Sa talagang total weight niya, kapag maglalagay kayo dito ng mga gamit nyo, dapat hindi lalagpas sa 10 kilos para hindi siya bibigay. Ganun lang naman.
Pero mga damit lang naman yung mga nilalagay natin dito. Kayang-kaya niya namang dalhin. So yung bracket natin, nagkakalaga siya ng 1,800 pesos. Ang presyo ng ating top box ay nasa 2,600. Hindi ko na dinagdag dito yung sa shipping fee. Yung pinakahalaga na lang itong ating mga dinagdag na accessories. Yun talaga yung presyo niya. Pero yung mga shipping fee, hindi ko na inad. Para mayroon kayong idea kapag bumili kayo sa physical store. Ang isang pinalitan pa natin dito ay yung kanyang battery. So bali yung kanyang battery kasi, ang ano kasi nun, ang stock niya, nagkakalaga siya ng 3,000 pesos. So ngayon, bumili na lang tayo ng Class A na Mototech na battery, which is pang XR200 yung nilagay natin dito. Magka-size lang naman sila. So far, as of now, mag-isang buwan na yung ating battery. Maganda naman siyang gamitin, hindi naman siya nagloloko pa hanggang ngayon. So i-observe natin after 6 months and magbibigay ako ng feedback sa inyo kung nagloloko na ba. Kasi bala ko dito, kung hindi Yuasawa ang ilalagay natin, maglalagay ako ng Amaro na battery para mas malakas ang kanyang kuryente. So yung battery na yun, nagkakalaga siya ng 950 pesos. Nagpalit na rin tayo dito ng kanyang air filter. At yung nilagay nating air filter dito ay pang NS150. Kasi alam nyo mga ka-Phantom, mahal talaga ang parts ng KTM Duke 200. Kaya dapat meron ka talagang pang alternative o ibang parts na bibilihin na kasukat nya para mas makamenos ka sa gastos. So bali yung ano natin doon, ang presyo ng air filter ng NS150 ay 290 pesos. Instead kasi na bibili tayo ng 850 pesos na air filter ng KTM Duke 200, magkasukat naman sila at fit na fit pagka nilagay natin. Ramdam na ramdam natin yung pagkaka-smooth ng kanyang engine since nagpalit tayo ng air filter. And lastly, na pinalitan natin sa kanya mga ka-Phantom, ay itong kanyang side mirror. Dati kasi mga ka-Phantom, yung kanyang side mirror ay naka Ducati side mirror version 1. So mas maiksi yun compare dito sa ating nilagay na Ducati version 2. Ayun o. And yung ating side mirror naka full carbon. Pero check natin, sound check. Yan, carbon. Sa mga nagbabalak na gustong bumili ng ganyang side mirror, pwede lang kayong bumili sa Shopee. Sa Shopee ko lang binibili yung mga ibang parts ng ating motor kasi ayan, mas nakaka-explore tayo ng gusto nating bilhin, unlike sa mga physical store na pinagkukuhanan natin. Talagang piling-pili lang talaga yung nandun. Unlike kapag online talaga, makakapag-browse ka at makikita mo lahat yung mga difference ng mga iba't ibang side mirror katulad nito. So pagdating naman sa kanyang lens, makikita natin clear lens itong kinuha natin at wala po siyang grado. Ganun siya kagandang gamitin. Makikita rin natin dito, adjustable din siya. Ayan, pwede nyo siyang itulak, pwede nyo itaas, pwede nyo ibaba. Same din dito sa pinaka lens natin. Pwede mong itaas, pwede mo siyang ibaba. Pero naka-adjust na kasi ito, kaya hindi ko na siya kagalawin. So yung price nito, nakuha natin siya around 329 pesos. So yun is without shipping fee. Kapag kukumputin natin lahat ng nailagay natin dito, ang presyo ay nasa 10,317 pesos na ang nagastos natin dito sa motor na ito. So after 2 months nakagastos tayo ng 10,317 pesos. So worth it ba yung nilagay natin sa ating KTM Duke 200? So well, sa akin mga ka-Phantom, worth it talaga yung nilagay natin sa kanya. Unang-una, iyan talaga yung mga basic upgrade ng ating mga motor. So kahit anong motor yan, mapa scooter, mapa manual, yung mga nailagay natin sa kanya, normal talaga yung nilagay natin. Pero yung presyo, napakamahal compare talaga sa mga ibang accessories na katulad ng mga pang underbone talaga, mas makakamura ka. Tsaka aminin man natin mga ka-Phantom, hindi basta-basta yung mga ibang parts kasi ng KTM Duke 2. Ibang-iba talaga siya compare sa mga
Japanese bike na instant ang kanyang pyesa. Ito, wala kayong mabibiling pyesa nito sa mga ibang motor shop. Pagka pupunta ka sa mga ibang motor parts na puro Japanese bike lahat yung nandun, wala kang makikita na kasukat niya. Siguro sa tornilyo meron kang makikita na kasukat niya, pero sa pinaka accessories niya talaga wala kayong makikita. Yan lang yung masasabi ko sa inyo. At sa mga nagtatanong kung worth it nga ba yung motor na to sa pag-upgrade natin, well, sa akin kasi mga ka-Phantom, dati tayong nag 200cc na lagi kong sinasabi na nandun pa rin talaga yung gusto kong power ng isang motor. Hindi ko naman dinadown na mahina ang Sniper 155, pero kung talagang dati ka kasing nag higher cc, then magda-downgrade ka, talagang maninibago ka. So yun yung isang natin, isang rason kung bakit tayo bumalik sa 200cc. Based sa experience naman natin mga ka-Phantom, ang Sniper 155 is very friendly na motor. Matipid at magaang dalhin kahit saan, na hindi ka talaga mag-a-adjust sa kanya. Yun yung nagustuhan natin sa Sniper 155. At inaabangan ko talaga mga ka-Phantom ang i-release nila na bagong Sniper 155 na sana magkaroon dito sa atin ng 160 o kaya 175 na cc ng Sniper 155. So yun yung exciting kasi mga ka-Phantom, ang NMAX, maglalabas na sila ng NMAX Turbo. So I think nasa 160cc yata yung i-release nila na NMAX. So parang tutularan na nila ang PCX at ADB. Mag-upgrade yata sila ng cc ng kanilang engine. So goods na goods naman mga ka-Phantom. Kung talagang gusto nyo talaga Sniper, maganda talaga ang Sniper talaga, kasi wala akong masasabing bad feedback sa kanya. Nasa paggamit lang talaga, dapat na ingatan nyo talaga. Mahirap nating i-compare yung Sniper 155 to KTM Duke 200. Yan talaga is baka magiging bias tayo, madaming magagalit, kaya no comment tayo. Yung dalawang bike na yan, friendly and maganda. Kapag kasi nakyan nyo yan, mas nagiging gwapo kayo. So yun mga ka-Phantom. Kaya salamat sa mga nanonood at laging sumasabaybay sa ating video. At patuloy pa rin naman tayong nag-upload. Sa mga hindi pa nakasubscribe pala sa ating YouTube channel mga ka-Phantom, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.